Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon sa gabing ito, please turn with me to Ephesians chapter 6 verse 5 hanggang sa verse 9. Pero ang concentration po natin ngayon ay nasa verse 9 po. But in order to get the context ay babasahin po natin mula sa verse 5. Ang sabi po dito, bondservants, obey your earthly masters and with fear and trembling, with a sincere heart, as you would Christ, not by the way of eye service as people pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart, rendering service with a good will, so as to the Lord and not to man, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a bond servant or he is free. Masters, do the same to them and stop your threatening, knowing that he who is both their master and yours is in heaven, and that there is no partiality with him. May the Lord bless the proclamation of his word at this moment. Now, ipagpapatuloy po natin ngayong gabi ang ating journey sa liham ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso. And we pick up where we left off last time sa chapter 6. Kinonsider po natin last time, 2 Sundays ago, ang mabigat na responsibilidad ng mga servants towards their earthly masters. At meron tayong particular application sa bawat isa sa atin because we are all under authority. Kung ikaw ay empleyado, ang master mo ay ang immediate boss or immediate supervisor. Ang sabi ng salita ng Panginoon, tayo ay sumunod sa kanila with fear and trembling, na meron pong sincerity sa ating puso gaya ng paglilingkod po natin kay Kristo. Pero sa ating teksto ngayong gabing ito, sa verse 9, ang kinakausap na naman ni Apostle Paul ay yung mga tao na nasa posisyon bilang master, or sa ating modernong konteksto, yung mga employers and managers and business owners, mga kapatid, mga kaibigan. So, kung ating isummarize mula po sa chapter 5 hanggang sa chapter 6 sa teksto natin ngayong gabi, talagang dinideal ni Apostle Paul ang mga relationships sa portion na ito ng kanyang liham. At ang sinasabi po ni Apostle Paul is that ang biyaya ng Diyos, ang ebanghelyo, ay meron talagang epekto sa lahat ng human relationship. At kabilang na po nito ay ang master-slave relationship. Kaya basahin po natin ang ating teksto once again sa verse 9. Dito po tayo mag-focus ngayong gabi. Ang sabi po dito, at mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila. Iwasan ang pananakot, yamang nalalaman ninyo na kayo ay may iisang Panginoon sa langit at siya ay walang itinatanging tao. Well, hindi po ipinag-uutos ni Pablo na yung mga masters ay palayain po nila ang kanilang mga slaves, pero ang focus po ni Apostle Paul is that ang behavior po ng mga masters towards their slaves ay meron pong respect, meron pong paggalang, gaya ng behavior ng mga slaves towards their masters. Ang utos po ni Apostle Paul, apostolic command sa mga Christian masters na members din doon sa church ng Efeso, is that they would treat their slaves with grace and compassion bilang kapwa tagapagmana ng biyaya ng ating Diyos. Ang punto po ni Pablo dito, hindi po magbigay ng polemic against slavery. Alam po natin na nabuwag na po ang slavery sa maraming kabihasnan dito sa mundo. Dito sa Pilipinas, kahit sa Mindanao before, mayroong slavery, pero ngayon wala na. Wala na talaga. This is not polemic against slavery, of course. Ang ipinapakita po ni Apostle Paul, ang itinuturo niya is that ang Christianity ay meron po talagang impact sa lahat ng human relationship. Paano mamuhay ang alipin at paano ituring ng master ang kanyang alipin. Again, hindi po nagbibigay si Pablo ng instruction kung paano baguhin ang lipunan. Ang teaching po ni Apostle Paul is that the Christian
should shine for the Lord Jesus Christ within society, whether a slave or a master. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay ngayong gabi. Una, the command to Christian masters. Christian masters ang pinag-uusapan dito, hindi po unbelieving master, kundi mananampalataya na amo. Pangalawa, the ground of equality. And pangatlo, meron po tayong application, the call to servitude. Tayong lahat po ay nasa ilalim ng servitude. Sino ang ating amo? Tayo po ay dumako muna sa panalangin bago po tayo magpatuloy. Let's pray. O aming Panginoon, salamat po sa freedom once again na ipinagkaloob niyo sa amin na pag-aralan ang inyong salita. Pagbubulay-bulayan ito at nawa ay mangusap ito sa bawat isa sa amin. Kung kami ay nasa position of authority, lalong-lalo na sa secular job or kahit saan man, hinihiling po namin na magampanan namin ang aming tungkulin bilang nasa position of authority na merong paggalang, merong dignity ang turing namin sa aming mga subordinates sapagkat sila po ay nilikha din sa wangis ng aming Panginoon, kapwa tagapagmana ng biyaya ninyo o Diyos. Tulungan ninyo kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The command to Christian masters. Ang utos po ng Diyos sa mga Christian master is i-reflect ng mga Christian na employers, Christian na amo, ang character po ng ating Panginoon. So ang direct address ni Pablo sa mga masters is profound. Ang sabi po dito, masters, do the same to them and stop your threatening. Ano ba itong same na pinag-uusapan? Expected ba ang mga masters na maglingkod sa kanilang alipin? That's not what Paul is talking about. Paul is talking about the respect, the treatment of Christian masters towards their Christian employees. The same calls us back to the preceding verses where ang mga servants ay binigyang utos na paglingkuran ang kanilang mga amo with respect, gaya ng kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. And therefore, ang mga Christian masters, ang mga Christian managers, and Christian employers ay kailangang ituring nila ang kanilang mga subordinates na merong respect gaya ng kanilang paggalang sa ating Panginoong Hesukristo. At meron pong specific na utos si Pablo dito. Stop your threatening. Stop your threatening. And what is the implication of this command? Na doon sa church at Ephesus, may mga Christian masters na nag-i-employ ng intimidation, nag-i-employ ng threatening para mapasunod nila ang kanilang mga alipin. It seems that some masters in Ephesus, perhaps ay na-influenced po sila sa harsh practices ng wider culture during that time. They were also prone na gumamit ng mga banta and pananakot and intimidation para i-control ang kanilang servants. Pero si Pablo, under the inspiration of the Holy Spirit, ay nagbigay sa kanila ng utos na itigil ito. Bakit po ba? Sapagkat ang Christian master ay kailangan po niyang kilalanin that there is this inherent dignity sa kanilang mga alipin. Itong dignity na ito ay ipinagkaloob hindi sa pamamagitan ng earthly status, but by the very fact that their servants were also created in the very image of God. Nilikha din sila sa wangis ng ating Panginoon. At ang principle po ay hindi lang po applicable sa kapanahunan ni Apostle Paul. Christian authority should never be wielded through fear and intimidation. So this is really an injunction or a call or a command sa mga managers and employers sa ating kapanahunan ngayon. Kung kayo ay mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ay hindi po natin i-exercise ang ating authority sa pamamagitan ng fear and intimidation. Instead, ang ating pagkilos, ang ating turing sa ating mga subordinates ay kailangang magsalamin sa character ng ating ultimate master, ang ating Panginoong Hesukristo, na namumuno sa parihong hustisya and pag-ibig.
Jesus Christ rules with both justice and love. Pakinggan po natin si John Calvin sa kanyang komentary sa passage na ito. Ang sabi ni John Calvin, "Let every man so act towards his inferiors as he would desire his superiors to act towards himself." So, ang isang tao daw, dapat ang turing niya sa kaniyang mga inferior ay katulad din ng kaniyang kung anong nais na turing sa kanya ng kaniyang superior. Because in one way or another, meron po tayong mga superiors. It doesn't mean to say that you are put in a position of authority that you no longer have authority above you. All of us ay meron pong authority above us. And eventually, our ultimate authority is our Master in heaven. At ito po ay nag-i-echo sa teaching ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Christian Master ay tinatawag to a standard shaped by love and fairness. Pakinggan po natin si Warren Wiersbe. Maganda po ang kanyang komentary sa passage na ito. Ang sabi ni Warren Wiersbe, "If the employer expects the workers to do their best for him, he must do his best for them." Di po ba? Ulitin ko po ha. If the employer expects the workers to do their best for him, he must do his best for them. The master must serve the Lord from his heart. If he expects his servants to do the same, he must not exploit them. One of the greatest examples of this is in the Bible, or one of the greatest examples of this in the Bible is Boaz in the book of Ruth. I'm still quoting Warren Wiersbe. Sabi po niya, he greeted his workers with, "The Lord be with you." And they replied, "The Lord bless you." Boaz was sensitive to the needs of his workers and generous to the stranger Ruth. His relationship with his workers was one of mutual respect and a desire to glorify the Lord. It is unfortunate when an employee says, "My boss is supposed to be a Christian, but you'd never know it." So madaling sabi, Christian naman sana itong amo ko, pero parang hindi Christian eh. Parang hindi mo malaan kung Christian ba. So that's the first point. The command to Christian masters. The Christian masters, Christian bosses, employers, managers should treat their subordinates with respect, gaya ng kanilang paggalang sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawang punto, the ground of equality. Sa harapan po ng Panginoong Hesukristo, equal po ang standing ng employer and employee. Ang manager at ang subordinate sa harapan po ng ating amo na nasa langit, equal po ang ating status. The ground of equality is our one master in heaven. Ito po ang power na nasa likod ng utos ni Apostle Paul. Ito yung reason na kanyang provide. Ang sabi po ni Pablo dito, knowing that he who is both their master and yours is in heaven. At itong katotohanan na ito, this is really a radical awakening sa relationship between master and servant. Pareho palang master and servant ay tumatayo na nasa ilalim ng autoridad ng parihong amo ang ating Panginoong Hesukristo. Parihong Panginoon, parihong Diyos. Ang earthly status, burado pala yan sa harapan ng ating Diyos. Earthly status fades in the light of this ultimate lordship of the Lord Jesus Christ. Pakinggan po natin si Matthew Henry. Ang sabi po niya, they must consider that they have a master in heaven to whom they are accountable for their conduct towards their servants, and that their servants have the same master who will not be wronged. At kung maunawaan ito ng lahat ng mga Christian managers and Christian bosses, magkakaroon po sila ng sense of accountability sa kanilang position of authority. Sapagkat anuman ang estado po natin sa lipunan, whether ikaw ay empleyado or employer, tayo po ay katiwala. We are stewards. Hindi po tayo absolute owners. Yung mga
masters during that time. Hindi po sila absolute owners, mga kapatid, mga kaibigan. The absolute master, the absolute owner is the King of Kings and the Lord of Lords, ang ating Panginoong Hesukristo. At tayong lahat ay mananagot po sa Kanya kung paano po natin itinuturing ang nasa ilalim ng ating pamamahala. And furthermore, ang paalala po ni Pablo sa atin is that there is no partiality with God. Wala pong itinatangi or wala pong pagtatangi sa ating Diyos. Hindi po pinapaboran ng ating Panginoon ang isang tao over another base po sa ating katayuan or estado sa lipunan. No, no. Ito po yung pronouncement ni Apostle Peter sa Acts chapter 10 verse 34 hanggang sa 35. Please turn there. Acts chapter 10 verse 34 hanggang sa 35. Ang sabi po dito ni Pedro, so Peter opened his mouth and said, truly I understand that God shows no partiality, but in every nation, anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. In other words, sa harapan po ng Diyos, ang master ay pariho po ang kanyang posisyon sa kanyang alipin sa harapan ng Diyos. The master holds the same position as the slave because there is no partiality with God. Bakit po ba? Ano ba ang bawat isa sa atin sa harapan ng Diyos? Sa harapan ng Diyos, tayong lahat ay mga makasalanan na nasa ilalim po ng parihong condemnation sa harapan po ng Diyos. Sa totoo lang, sa harapan ng Diyos, all of us are absolute total failures sa harapan ng Diyos. Lahat po ay nagkasala at hindi po nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala pong nakasatisfy sa demands ng ating Panginoon. As far as God's judgment is concerned, bawat tao ay hahatulan ng Diyos equally. Please turn to 1 Peter chapter 1 verse 17. 1 Peter chapter 1 verse 17. Ang sabi po dito, kung inyong tinatawagan bilang ama ang humahatol na walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. You see, when God judges us, there is no partiality. And the truth is that in the sight of God, all of us are equally guilty. Whether ikaw ay amo dito sa lupa, or whether ikaw ay katulong, or ikaw ay alipin. Nilalarawan po ito ni Apostle Paul sa ating teksto sa Ephesians chapter 6 verse 8. Ang naunang bersikulo po, ang sabi po dito sa verse 8, yamang nalalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat tao, ito ay kaniyang muling tatanggapin mula sa Panginoon, maging alipin o malaya. The good news is that ang kaligtasan ng Diyos ay wala ring tinatangi. Ang paghahatol ng Diyos ay walang tinatangi, of course. Pero ang kaligtasan ng Diyos ay wala ring tinatangi. Sapagat ang Diyos ay tagapagligtas sa parihong alipin at malaya, sa parihong amo at katulong. Kung ang isang tao ay magsisi sa kaniyang kasalanan at manampalataya kay Kristo lamang bilang kaniyang Diyos at tagapagligtas, kung magtiwala lamang sa kasapatan ng kaniyang dugo at katuwiran, ang kaligtasan din po ay walang tinatangi. Kahit anuman ang estado mo sa lipunan, kaibigan, kung ikaw ay tumawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ikaw ay maligtas. God is no respecter of persons. Kaya meron po talaga itong malaking impact sa Christianity. Sa harapan po ng ating amo, sa harapan ng ating Panginoon na si Hesukristo, meron pong equality sa lahat ng mananampalataya. Kalimutan po natin ang ating estado sa lipunan when we face our Lord and Master, Jesus Christ. Galatians chapter 3 verse 28. Ano man ang estado mo sa lipunan, kung ikaw ay na kay Kristo, you stand on equal footing with everyone. Galatians 3:28. Ang sabi po dito, walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Praise God. Hindi ibig sabihin na dito sa lupa ay walang distinctions. Dahil merong distinctions dito sa lupa.
May mga lalaki, merong mga babae. Merong alipin, meron pong malaya. Pero itong mga distinctions na ito ay matatagpuan natin sa loob ng iglesia, particularly din doon sa church at Corinth, Ephesus rather, doon sa church sa Ephesus, meron pong mga members doon na mga amo, meron ding members doon na mga alipin. May mga katulong, meron pong mga employers. So meron pa rin distinction as far as status in the society is concerned. Pero sa harapan ng Panginoon, wala pong distinction. Wala talagang distinction. Hindi rin ibig sabihin nito na sa function within the church ay walang distinction. No, no, no. Meron po. Hindi po pwedeng magpastor ang babae. Di ba? Hindi po pwedeng magpastor ang babae o pastora. Mga lalaki lang talaga ang tinatawag na magtaguyod sa pangunguna ng iglesia. Men and women do not serve the same function within the Church of Jesus Christ. Hindi po lahat gifted equally. Hindi po lahat ay magiging pastor, hindi po lahat ay magiging diakono, hindi po lahat ay magiging teachers. Sa function sa loob ng iglesia. Pero ang ibig pong sabihin po nito is that lahat po ng na kay Kristo, equal po ang mga promises na ating natanggap mula sa Kanya. Lahat ng pangako sa bagong tipan ay natatanggap po ng lahat ng mga mananampalataya, whether alipin or malaya. We share equally in the blessings of redemption, katulad ng justification, adoption, sanctification. Parihong Christian slaves and Christian masters ay kabahagi po ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. And so, we are part of one another. Kaya meron tayong responsibility to carry for the well-being of one another. Kaya ang utos ng Panginoon sa mga Christian na amo is give up threatening. Huwag takutin ang mga empleyado na mga Christians. Hindi ibig sabihin na ang mga hindi Christian ay pwede nating takutin. Hindi rin yan ibig sabihin. Ang ibig sabihin is that ituring natin ang ating subordinates with respect and dignity. Many masters ruled by fear. Gaya ng sinabi ko na kanina. Nagbibigay sila ng threats, mga banta for non-compliance. Maraming mga leaders na namumuno sila by intimidation. Pero ang sinasabi po ni Apostle Paul is that ang mga amo ay kailangang mamahala according to Christian love and grace, gentleness and mercy, which is the fruit of the Holy Spirit. Ang early church doon sa Ephesus, meron talagang mga slaves na members doon. Meron ding mga masters. Sa loob ng iglesia, pareho silang sumasamba sa Diyos. At pareho din silang naglilingkod sa isa't isa. Pareho din silang nag-e-exercise ng pag-ibig sa isa't isa. They were absolutely equal before Christ. Hindi naman nawala ang kanilang master-slave relationship at that time. Pero sa loob ng iglesia, walang ganun. Sa kanilang secular work ay meron pong ganun. Kaya nga, unusual dichotomy ang malilikha nito. For example, sa loob ng iglesia, during Sunday, during Lord's Day, wala pong distinction. Lahat po ay equal sa harapan ng Panginoon. We exercise mutual care, mutual responsibility, mutual accountability, mutual edification sa loob ng iglesia, in the context of our fellowship, especially on the Lord's Day. Pero sa Lunes ng umaga, kung merong kapwa member sa church na amo ng isang tao, on Monday morning, the master or the boss is still the boss. And the servant is still the servant. Magpapatuloy po ang kanilang employer-employee relationship. Now, for example, meron talagang unusual case na ang pastor ay empleyado ng isa sa kanyang mga members. Have you heard of that? Na mayroong isang pastor na bivocational. Bivocational, meaning to say, nagtatrabaho din siyang secular. And it just so happen na ang kanyang amo sa secular ay member ng kanyang church. Paano yan? Sa loob ng iglesia on the Lord's Day, hindi po mag-i-expect ang pastor ng special treatment mula sa kanyang amo na member niya, pero
ang amo na member niya ay kailangang igalang niya ang kanyang pastor in the context of church fellowship. Although kinabukasan, in the context of secular job and employment, ay ang pastor ay magbigay galang sa kanyang member na amo din niya. So these are unusual relationship na nangyayari din po, mga kapatid, mga kaibigan. Like the slave, the pastor should not expect favored treatment from the employer, but likewise at church, the employer should submit to the authority of his pastor. In the church, at the church, the employer should submit to the authority of his pastor. Itong impartiality or walang pagtatangi sa harapan ng Diyos ay kailangang ma-reflect sa buhay ng mga Christian masters. Kailangan ang kanilang pakikitungo ay merong fairness, meron pong kindness, at meron pong tunay na malasakit para sa well-being ng kanilang mga servants. Dumako po tayo sa application, mga kapatid. The application has something to do with call to servitude. We have already considered the relationship between earthly masters and servants. Now, dinadala po tayo sa isang mas malaki pang katotohanan. Bawat isa sa atin actually ay alipin. Each one of us is a servant. Ang question is, sino ang amo mo? To whom do you belong? Kanino kang alipin? Kung hindi ka alipin ni Kristo, you are by default a servant of another. You are a servant of another master. Ang master ng mundong ito, si Satanas. Wala po actually neutral ground. Wala pong neutral ground, mga kapatid, mga kaibigan. Dineclare ito ng ating Panginoon sa Matthew chapter 12 verse 30. Please turn there. There is no neutral ground. Ang sabi po dito, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Ano ang picture ng isang alipin ni Satanas? Ang isang alipin ni Satanas is alipin ng kasalanan. Nakatanikala po sa kasalanan. And this will lead to eternal separation from God. Kung hindi mo talikuran ang amo mo ngayon, kaibigan, at sumuko sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ang Ebanghelyo ay nag-aalok po ng totally different path. Kaya ang salita ng Panginoon ay nananawagan po sa bawat isa sa atin. Talikuran ang amo na si Satanas at yakapin si Kristo bilang Diyos, bilang Hari, bilang Panginoon at tagapagligtas. Itong amo na ito, King of Kings and Lord of Lords, ay nagbibigay po ng kalayaan, tunay na kalayaan, kalayaan mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At magiging alipin tayo, alipin sa katuwiran. Kaya lumapit ka kay Kristo, kaibigan, upang makasumpong ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Ang ating Panginoong Hesukristo ay amo na umiibig sa kanyang mga alipin. Umiibig sa kanyang mga alipin. He loved his servants so much that he laid down his own life for them. Kaya bawat isa sa atin, anuman ang estado mo sa lipunan, kaibigan, remember that ultimately we are all servants of the Most High God. Let us treat one another with respect and honor due to those who share in this heavenly master, knowing that with Christ, wala pong partiality, wala pong pagtatangi sa ating Panginoon. Naway ipagkaloob niya sa atin ang biyaya na ipamuhay natin ang katotohanan ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa mga kaibigan natin, sumuko ka kay Kristo. He is the King of Kings and the Lord of Lords. He is also the judge, but He is most ready to welcome you if you will repent of your sin and submit to His Lordship. Submit unto Him as your Lord and Savior. Now, gawin mo na ito ngayon. Baka bukas po ay huli na po ang lahat. Tayo po ay manalangin.
O aming Panginoon, salamat po sa mensahe po ninyo sa gabing ito. Nawa ipamuhay namin ito practically. Nawa ang turing namin sa mga subordinates namin ay gaya ng aming paggalang kay Kristo. At para sa mga kaibigan namin na hanggang ngayon ay alipin pa ni Satanas, alipin pa sa kasalanan, nawa iiwaksi nila ang kanilang amo ngayon, talikuran ang kasalanan at lumapit kay Kristo. Sapagkat siya ay Diyos, siya ay amo, siya ay Panginoon na umiibig sa kaniyang mga servants to the point that He laid down His life for them on the cross of Calvary. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Onward, Christian soldiers.